Sabi ko nga sa inyo, sabi ko nga sa inyo, itong palagay ko, baka tumakas na yan, katulad ni Zaldico. Pwedeng tumakas na yan, katulad ni Zaldico, yan si Romualdez. Kasi eto nga, lumabas na yung mga luxurious na mga galawan, na mga kagamitan, na mga pamumuhay netong mga unggoy na ito, na biglang nagsipagyamanan noong sila ay napunta sa Kongreso. Ito, panoorin natin dito sa report ng bilyonaryo. Sa gitna ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ako po, lavish lifestyle. Anong sabi ng batas? Anong sabi ng konstitusyon? Bilang isang halal ng bayan, lingkod bayan, kailangan mamuhay ka na aayon sa sinasahod mo. Magkano lang sahod ng congressman? 300,000. Pukin ang ina, paano kayo nagkaroon ng mga ganitong property? Ang dami nilang mga eroplano. Hayop kayo. Isa lang eroplano ni Pastor Apollo Kibuloy, kung silipin ninyo, wagas. Meron pa siyang media outlet, meron pa siyang simbahan, meron pa silang kung ano-ano mga negosyo. Samantalang kayo, mga politiko kayo, paano kayo nagkaroon ng mga ganitong mga hinayupa kayo? Diba? Ito ang talagang karimari-marim na nangyayari sa politika natin. Sige, diretso. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets. Utangin na, bumili ng 2 jet? Gulfstream, mabilis to, maliit lang to. Ilang seater lang to. Pero pucha, para magkaroon ka ng ganito, it's either ikaw si nagbo-boxing ka, si Michael Jordan ka, si Kanye West ka, rapper ka, ganyan. Pero pucha, congressman ka. Congressman ka, may-ari ka ng ganito. Putang ina yan, yung mga congressman nga sa Amerika, mas malaking mga bansa yan, pero walang mga ganito. Tapos dito, ang malupit pa nun, nandito ka sa Pilipinas, tapos ang hirap-hirap ng buhay ng mga Pilipino sa Pilipinas, naka-aeroplano ka. Ang inaantindi talaga nitong mga kawatan na to. Kaya sabi ko sa inyo, lalayas yan. Aalis na yan ng Pilipinas. Kunyari, haharapin kaso. Hindi, biglang magkakasakit yan. Tapos magpapacheck up yan, kunyari. Di umano bali-balitang nakabili na daw yan ng villa dyan sa may Spain. Isa sa may pinakamahal na mga lugar dyan sa Spain. Lalayas na yan dito. Si Chodoro nga, meron na daw ibang passport Naka-ready yung mga yan. Pustahan tayo. Alam nila mangyayari sa kanila if not now, after this administration, alam nila mangyayari sa kanila na lahat ng mga ninakaw nila, isusuka nila yan. Pang takip sa mga kaso nila. Mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan, ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. 2.6 billion pesos? Pucha, 2 ang binili. Saan ka naman? Hayop, no? 2.6. Di na kagad dyan. Di halos 5.5 billion na yan. Antindi. Sa bagay, isang araw nga lang ng flood control project, 1.5 billion Ang dami na pala natin saan ang eroplano na bili, no? Ng Pilipinas kung hindi magnanakaw yung mga nasa pamahalaan, no? Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Yan na, pinupull out na, dinadala na sa Singapore. Bali-balitang yung daw buong pamilya nasa hotel na daw sa Marina sa Singapore. Tinatangay na yung mga ari-arian, dinadala na. Kasi nga masisilip na sila. Sabi ko sa inyo sabi ko sa inyo, itong ginagawa ni Bongbong Marcos na to, na yung mga style niya bulok na magbubuo ng committee,
magbubuo ng investigating body, committee, commission. Delaying tactic yan. Oo, they are buying time para lahat itong mga ito, si Zaldico, yan, si Romualdez, maano na nila yung mga kagamitan nila. Lahat ng mga masisequester sa kanila, maialis na nila dito sa Pilipinas. Kanya na yung style ng mga yan. Yung ginagawa ni Bongbong na, no? Yung ginagawa niyang pag ubu-ubuo ng investigasyon ko, no? Binibigyan lang niya ng proper, ng ample time etong mga to para yung mga illegal na mga gawain nila kahit papaano malinis nila ng konti. Yung mga papeles na pwedeng masilip sa kanila, ma-shredder na nila. At yung mga bulto-bulto, kilo-kilo, kondo-kondo na mga pera nila, o iaalis na nila yan para pag sinilip sila nung mga mag-iimbestiga, malinis na. Yung mga style niyang bulok. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Mercedes Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Diba? Meron pang aircraft leasing. Di ba nga yung nagdala kay Pangulong Duterte sa dahig di umano ay pag-aari nito ni Zaldico? Oh. Tayo ginamit ng administrasyon na ito. Yang mga eroplano na yan, alam ko nga, naka long term lease din yan sa Malacanang Oh, huling-huli na sa akto tong mga to. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Mercedes Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Ng Tokwa, may luxury resort, may mga luxury helicopters. Sangka pa, mas matindi pa sila sa Amanpulo. Yung Amanpulo, isa lang ang eroplano. Pero sila, pucha, ilan ang eroplano, ilan ang chopper? 5? Wow, sana all. Zaldico, puta, hindi naman yan bilyar, hindi naman yan pamilya ni Henry C. Hindi naman yan Gokong Wei, hindi naman yan isa sa mga pinakamayayaman sa Pilipinas. Paano nagkaroon ng ganyan yan? Ayun yung sinasabi ni Inday Sara na i-lifestyle check mo yung mga congressman mo kung talagang naniniwala ka na may corruption sa Pilipinas o kung talagang seryoso ka, BBM. Wala. O ayan na, nai-transfer na. Paano pa natin abulin yan? Diba? Sa gitna ng Yan mga bossing.